Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Ekonomiya hindi apektado ng ingay sa politika ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Business as usual, siniguro. Senado dinagdagan ng 5 billion pesos ang panukalang budget ng Office of the President bilang paghahanda ng Pilipinas sa pag-host ng 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Kamara ay pinagpaliban ng pagdinig ng Quad Committee para makapunta si Vice President Sara Duterte sa NBI. Mga kongresista, itinanggi ang umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang kapulungan ng Kongreso sinimulan na ang Bicameral Conference Committee para sa 2025 proposed national budget. At Department of Trade and Industry tiniyak na walang price increase sa basic commodities hanggang sa pagtatapos ng taon. Tiniyak ng NEDA na hindi apektado ng ingay ng politika ang ating ekonomiya. Sa katunayan, dead mapangaraw ang mga negosyante sa nangyayari at sa halip, maraming investor sa loob at labas ng bansa ang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang mga tindang pagkain ni Renilyn, daragdagan pa niya ng spaghetti at kakanin sa darating na Desyembre. Bukod kasi sa dumarami ang customer tuwing holiday season, pansin niya sa mga kumakain at nakatutok sa kanilang telebisyon. Tulad po ng sa mga news po, mga about sa mga presidente, mga ganon. Gaganahan po sila, so mapaparami, mapa-extra po sila. Mainit man ang isyu sa politika, tiwala ang National Economic and Development Authority na hindi ito magdudulot ng negatibong epekto sa ating ekonomiya. Now, released yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. Mahigpit na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad ng Philippine Development Plan. Kabilang dito ang mga programang makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino, tulad na lamang ng pagkamit sa food security, pagtatayo ng mas maraming infrastruktura at pagpapaganda ng economic climate change para makapaghikayat ng mas maraming investor at makapaglikha ng trabaho. Sa ginawang pagpupulong na pinangunahan ni Pangulong Marcos, kasamang mga economic manager, pinuno ng Senado at Kongreso, pinasisiguro ng punong ehekutibo ang pagbibigay ng sapat na pondo sa mga pangunahing programa ng gobyerno. It is focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. Positibo pa nga ang Department of Trade and Industry na mas maraming negosyante sa loob at labas ng bansa ang mamumuhunan sa Pilipinas. Kasunod yan ang pag-angat ng S&P Global Ratings sa economic outlook ng Pilipinas sa positive mula sa dating stable. Nangangahulugan ito ng mas mataas sa kumpiyansa sa kakayahan ng gobyerno at pribadong sektor sa Pilipinas na bayaran ang utang nito. This high credit rating will really encourage a lot of confidence for the international investors to come into our country, and so far there's a lot of interest in our countries. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang economic team sa Malacanang upang talakayin ang mga prioridad na proyekto na maaaring pondohan sa susunod na taon. Partikular na tinalakay ng economic team ang mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura at seguridad sa pagkain.
kasama sa pulong sina Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Sa nasabing pulong, muling tiniyak ni Escudero at Romualdez ang kanilang suporta sa mga prioridad na proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Positibo rin ang pananaw ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na maraming dayuhan ang nais na maglagak ng puhunan sa Pilipinas matapos bigyan ng BBB Positive Credit Rating ng Standard & Poor Global at Outlook Upgrade. Dinagdagan ng Senado ng halagang 5 bilyong piso ang panukalang pondo ng Office of the President sa susunod na taon. Ito'y bilang paghahanda sa papalapit na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026. Sa ilalim ng bagong bersyon ng Senado para sa 2025 General Appropriations Bill, tinatayang may higit 15 billion pesos na alokasyon para sa Office of the President. Karagdagang pondo ay dahil sa biglaang hosting ng Pilipinas para sa ASEAN Summit dahil sa pag-back out ng bansang dapat na mag-host nito. Samantala, tinalakay din sa nangyaring pagpupulong sa Senado kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin ang magiging preparasyon ng Pilipinas para sa summit. Binigyan din nila ang kahalagahan ng paghahanda, kagaya na lang ng pagkakaroon ng lugar, pagpapaigting ng seguridad at mga tutuluyan ng mga delegado. Anila dapat itong mapaghandaan ng maigi at huwag gawin ng ura-urada. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na maayos namang nakalaan sa infrastruktura ang pondo mula sa PhilHealth, Government Service Insurance System at Social Security System. Sa Palace Briefing, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang mga proyektong ito ay ipinatupad sa taong ito na kailangang pondohan. Nilinaw din ni Balisacan na dumaan sa masusing pag-aaral ng economic managers ang mga proyektong popondohan ng gobyerno. Bilang reaksyon naman ng ilang kritiko sa paggamit sa pondo ng PhilHealth, GSIS at SSS, binigyang diin ni Balisacan na mga pondong ito ay gagamitin sa mahabang panahon na layong mapaangat ang ekonomiya ng bansa. Sumalang na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Bagamat aminadong magiging komplikado ang talakayan, tiwala si Senador Cheese Escudero na maaaprubahan ang budget bago ang session break. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2025 National Budget, may pakiusap na agad si Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe sa kanyang mga kasamahang mambabatas. My only plea is for us conferees not to take ourselves too seriously. Kung sobrang init na ang diskusyon, baka kailangan natin mag-coffee break to settle our differences. But let our differences become our strength. Let's use them to create a budget that's balanced, equitable, and pro-people. Inaasahang ilan sa mainit na paplansyahin ng mga mambabatas ay ang budget para sa Office of the Vice President at ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Si House Speaker Martin Romualdez nais matiyak na ang budget na kanilang binubusisi ay budget para sa lahat ng iba't ibang sektor. Let's keep things practical and straightforward. We don't need to overcomplicate this. Let's focus on what will make the biggest difference for the Filipino people. The programs that matter, the services that they rely on, and the investments that will move this country forward. Those should be non-negotiable. We may have different approaches, but the outcome must be the same. A budget that works for everyone. Ayon kay Senate President Francis Escudero, gusto nilang matiyak na pasok sa deadline ang kanilang paghimay sa budget, bagamat aminado siyang magiging komplikado ang talakayan. Inaasahan ko na sa takdang panahon pa rin sa darating na linggo, bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang conference panel at maibibigay sa Pangulo bago magpasko para kanyang ma-review at mapagtibay ito bago pumasok ang darating na taon. Si House Appropriations Committee Chairperson Elizalde Co, binigyan diin naman ang kahalagahan ng budget para matugunan ang pangangailangan ng mga Pinoy, lalo na sa problema sa inflation. As we move forward, let us find ways to reconcile our differences and ensure that our efforts align with the programs and priorities of the present administration. Let us seize this opportunity to shape the legacy of our collective work
one that reflects our shared commitment to build a stronger, more equitable, more resilient Philippines. Isang technical working group naman ang binuo kung saan dito paplansyahin ang pagkakaiba ng bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Mula sa PTV, Daniel Manalastas para sa Balitang Pambansa. Walang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang katapusan ng 2024, habang nananatiling pareho ang presyo ng karamihan sa mga produktong pang Noche Buena, ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer-Roque. Ani Roque, walang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin at mahigit 50% ng mga produktong pang Noche Buena ang mananatili sa presyo, habang ang iba ay bahagyang tumaas ng mas mababa sa 5%. Ipinaliwanag niya na ang pagtaas ng presyo ay dahil sa tumataas na gastos, lalo na sa mga inaangkat na produkto, ngunit minimal lamang upang hindi mabigat sa mga mamimili. Ang mga updated na presyo ng mga produktong pang Noche Buena ay makikita sa DTI social media at mga pahayagan para sa gabay ng publiko. Balita para sa mga kababayan nating consumers, tiniyak ng Department of Agriculture ang pagiging stabilize sa presyo ng highland at lowland vegetables para sa susunod na buwan. Ayon sa DA, magiging posible ang stabilization ng presyo kapag hindi na bumagyo sa mga susunod na linggo, partikular sa mga vegetable producing areas sa mga rehiyon ng Northern, Central at Southern Luzon. Anila, balik normal presyo ang mga gulay kung tuloy-tuloy na makaka-recover ang mga sakahan. Mababatid na labis na sinalanta ng sunod-sunod na bagyong ilang lungsod sa bansa, dahilan ng pagbaba sa bilang ng supply. Samantala, patuloy na minomonitor ng DA ang produksyon ng gulay, gayon din ang pagtaas-baba ng presyo sa merkado. Pinag-aaralan din ng kagawaran ng pag-source ng gulay sa Visayas at Mindanao, pati na rin ang pag-import bilang alternatibong paraan para mapanatili ang sapat na supply ng gulay. Tiniyak ng National Economic and Development Authority na nananatili ang pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang food security. Tinututukan din ng NEDA ang presyo ng bigas sa merkado at gumagawa ng mga hakbang upang mapababa ito. Magsusumite ng rekomendasyon ng NEDA hinggil sa pagpapahaba o pagbawi ng pagpataw ng 15% tariff sa inaangkat na bigas. Ang kasalukuyang tariff ay 35% ayon sa Department of Agriculture. Inirekomenda ng DA ang pagpapako ng mas mababang rice tariff upang matugunan ang kakulangan sa supply ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kinakailangan ng karagdagang supply ng imported rice. Ang hakbang na ito ay layong punan ng epekto ng magkakasunod na bagyo sa rice production na nagre-resulta sa higit sa 10 bilyong pinsala. Sa ganitong paraan, matutulungan ding maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kagaya ngayon, patuloy yung, di ba, may bagyo pa rin, ina-expect natin na bababa yung di ba, production natin. So, we still need yung additional imports na tuloy-tuloy para hindi bumaba yung ating volume of stocks. So, kunwari, assuming na tataas yung tariff at 35%, from 15% at madadagdagan yung import, sigurado magkakaroon ng cost spike yan ng presyo, which we do not want at this time. Lalo na ang next harvest uli natin after this harvest, nasa March, April pa. Our trust is to continue improving food security, you know, and yan maraming tatlong dimension yan, yung the access to food, and the affordability of food, and the availability, no, of food in broad terms. We are focused in reducing prices. Business as usual pa rin ang gobyerno sa gitna ng naranasang ingay sa politika. Mas tututukan ng administrasyon ng mga high priority projects, gayon din ang kakailanganing budget para sa susunod na taon. Samantala, sunod-sunod naman ang magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Naomi, magandang umaga. Hindi nga napag-usapan sa pulong sa Palasyo ng Malacanang kahapon yung patungkol sa ingay ng politika na nagaganap sa kasalukuyan.
Sa pulong ng Pangulo sa Economic Manager sa Malacanang, sinabi ni NEDA Chief Arsenio Balisacan na sentro ng meeting nila sa Pangulo ay ang tiyaking matututukan ng mga nakalinyang priority projects sa 2025. Kasama din sa pinasisiguro ng Chief Executive ang kakailanganing budget sa susunod na taon na siyang magpopondo sa mga tiniguriang high priority projects sa 2025. It is focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. Ayon naman kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, walang nababanggit ang mga negosyante sa kanila, partikular sa kung meron ba silang agam-agam sa paglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Sa halip, sabi ni Roque, ay maraming negosyong nakatakdang pumasok pa sa bansa at ipupursigian niya ito ng pamahalaan. It's business as usual for us, ang sabi ni Roque. At kung may nararanasan mang political bickering sa kasalukuyan, ay hindi nakikita ng economic teams na may epekto ito sa ekonomiya. Actually, there are a lot of investments that are coming in and we are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening. Business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. At habang ramdam ang init sa kasalukuyan ng sitwasyon ng politika, ay tuloy lang ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw na ito. At sa katunayan ay sasabak ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Ang destinasyon na yaumi ng punong ekutibo para sa araw na ito ay ang lalawigan ng Quezon, kung saan ay 4 na mga aktibidad ang nakaschedule na puntahan ng Pangulo. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Samantala, ipinagpaliban muna ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig sa confidential funds ng Office of the Vice President. Harap kasi sa National Bureau of Investigation si VP Sara ngayong araw. Si Mela Ales Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. Kanselado ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong Biyernes, November 29, ukol sa issue ng umunoy maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Joel Chua, nais nilang bigyang daan ang pagharap ng Vice Presidente sa NBI na may hiwalay namang pagsisiyasat ukol sa naging banta kamakailan ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pabor naman sa naging desisyon ng komite sina Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jefferson Conghun. Naniniwala po kami, ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing. Don't get the committee wrong, no. These are both equally important na proceedings, pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI, kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sa ngayon, pag-uusapan pa ng komite kung kailan ang magiging susunod nilang pagdinig at kung ano ang kahihinatnan ng contempt at arrest order na ipinataw nila kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez na magtatapos sa Sabado. Samantala, maugong naman ang isyung may maghahain na umano ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa Kamara. Pero sa isang text message na kumalat, pinigilan umano ito ng Presidente. Git ng mga mambabatas, wala silang ganitong impormasyon at muli nilang iginiit na hindi impeachment, kundi trabaho ang pinagtutuunan nila ng pansin. Hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao may karapatan na mag-file ng impeachment. Kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan patungkol sa impeachment. Dahil abalang-abala nga kami, lalong-lalo na
dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Sa ngayon, sa mga pahayag ni Vice President Duterte, patuloy naman ang pagbatikos niya sa mga hakbang ng Kamara at ng administrasyon. Pero gate ng mga mambabatas, Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. mula sa PTV Manila, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Ceremonial distribution ng e-titles at cockrums para sa 7,000 agrarian reform beneficiaries, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May balitang pambansa si Tom Alvarez na Radyo Pilipinas Lucena. Tom? Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial distribution of electronic titles at awarding of certificates of condonation with the release of mortgage or cockrums sa ilalim ng Luwa Agrarian Emancipation Act o NAIA sa tinatayang 7,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARP ngayong araw, November 29 sa Quezon Convention Center, Lungsod ng Lucena. Ang cockrum ang nagsisilbing katibayan na pinatawad at sasagutin ng pamahalaan ng utang ng mga ARPs sa kanilang mga lupang sinasaka. Isang taon matapos maisabatas ang NAIA ay kaagad Tom? Okay, maraming salamat Tom Alvarez sa Radyo Pilipinas. Mas dumarami pa ang bilang ng mga opisyal sa Eastern Visayas na nagpaabot ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gitna ng mainit na isyong pampolitika sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Aileen Diaz ng Philippine Information Agency Northern Samar. Sumunod na rin sa hanay ng sumusuporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang gobernador at 24 na mga alkalde sa lalawigan ng Northern Samar. Sinabi ni Governor Edwin Ongchuan na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at ng House Speaker ay hindi lamang magdudulot ng kanilang panganib at kaligtasan, kundi ito rin ay magsasaisang tabi sa umiiral na demokrasya sa bansa. Gayunpaman, ang mga pahayag kamakailan ay hindi lamang nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng ating mahal na Pangulo, kundi pilit ding isinasantabi ang ating demokrasya. Hinihimok namin ang mga kinaukulan na itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino higit sa kanilang personal na interes. Ang lalawigan ng Hilagang Samar ay patuloy na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay Lapinig Northern Samar Mayor Maria Luisa Menzon, Executive Vice President ng League of Municipalities na sa lalawigan, hindi sila kailaman bibitaw ng suporta sa Pangulo at House Speaker dahil sa maraming tulong na naibuhos nila sa kanilang munisipyo. I express my wholehearted support to the President Bongbong Marcos and to our Speaker, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May also express our gratitude for the assistance they have given our municipality here in Lapinig. Nauna nang nagpaabot ng suporta si Northern Samar 2nd District Congressman Harris Christopher Ongchuan kina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez. Siya ay kasama sa 45 mga opisyal sa Eastern Visayas na personal na nagpaabot ng manifesto of support kay Speaker Romualdez nang bumisita ito sa Calbayog City at Tacloban City noong nakaraang Biyernes at Sabado. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Aileen Diaz para sa Balitang Pambansa. Walang pagbabago sa araw ng paggunita ng Bonifacio Day bukas November 30. Regular holiday ang Bonifacio Day o ang ika-160 taong kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Base na rin ito sa Proclamation No. 368 na inilabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noon pang Oktubre. Noong nakalipas na taon, ginugunita ang Bonifacio Day noong November 27, araw ng Lunes, at ginawa na lang working day ang November 30, araw naman ng Huwebes. Iniurong ang Bonifacio Day noong nakalipas na taon upang magkaroon ng mahabang bakasyon ang mga Pilipino bilang bahagi ng pagpapalakas sa ating lokal na turismo.
Agad na kinontra ng Department of Justice ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya siya sasampahan ng kasong paglabag sa anti-terror law ay dahil nais ng gobyerno na mapahinto ang kanyang mga property at assets. Ayon kay Undersecretary Jessie Andres, malinaw na nakasaad sa batas na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay pasok sa paglabag sa anti-terror law o RA 11479. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ituturing na terorista si VP Sara dahil magkaibang proseso aniya ito sa batas. Giit ng kagawaran, ginagawa nila ito dahil nais nilang mapatunayan na gumagana ang hustisya sa bansa at mananagot ang sinumang lalabag dito. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Ngunit, yung batas din po na anti-terror law na yan, pinarurusahan ang proposal to commit terrorism, a conspiracy to commit terrorism. At yun mismong pag-udyok lamang to commit terrorism is already a criminal act. This is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Pansamantalang inalis ng Armed Forces of the Philippines ang ilang tinatawag na features ng kanilang Facebook page upang hindi makapasok ang mga kahinahinalang aktibidad ng mga troll. Humingi rin ng paumanhin ng AFP sa kanilang mga taga-suporta o followers na posibleng maapektuhan ng kanilang naging hakbang. Umaasa ang liderato ng AFP na maunawaan ng kanilang mga taga-suporta ang kanilang ginawa. Paglilinaw ng AFP, magpapatuloy pa rin ang pagpapalabas nila ng mga impormasyon sa iba pang lehitimo at opisyal na media organizations. Hinikayat din ng AFP ang publiko na isumbong sa kanila ang mga malisyosong aktibidad. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang inaasahang pag-uwi sa Pilipinas ng kapatid ni Mary Jane Veloso ngayong linggo. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyan ng inaasikaso ng kagawaran ang reklamo na isasampa ng kapatid ni Veloso laban sa kanyang amo sa Saudi Arabia dahil sa pang-aabuso umano nito sa kanya. Matatandaan din na personal na binsita ni Kakdak kamakailan ang pamilya ni Veloso para magpaabot ng tulong kagaya ng financial assistance at grocery packs. Kaugnay niyan ay ipinangako ng kalihim ang pagbibigay ng psychological counseling para sa panganay na anak ni Mary Jane. Gayon din ang pagbibigay ng skills training sa bisa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Samantala, labis na nagpapasalamat naman ang pamilya Veloso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa magandang pag-usad ng kaso at ang inaasahang pagbabalik ni Mary Jane sa bansa na tiniyak ng gobyerno sa pamilya nito. We provided assurances of government support and assistance. We were directed by the President to continually support the family. We will definitely find ways to improve their standard of living doon sa bahay. So we will work along the lines of kung paano pa kami makakatulong doon sa aspeto ng well-being and perhaps security. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa bansa ay nagsisimula ng dumating ang tulong para sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Kabilang na dyan ang scholarship grant mula sa TESDA. May balitang pambansa si Camille Naganyo ng PIA Central Luzon. Nagsisimula nang dumating ang tulong para sa pamilya ni Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Kabilang narito ang ipinagkaloob na scholarship ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa libreng kasanayan at pag-aaral ng kanyang mga anak, pamangkin at iba pang kaanak. Personal na dinala ni TESDA Provincial Director Alvin Iturralde ang Certificate of Scholarship Commitment sa tahanan ng pamilya Veloso sa bayan ng General Mamerto, Natividad. Sa TESDA po kasi bukod sa libre yung ating mga training materials, libre yung ating tinatawag nila na matrikula. So wala naman tayong binabayaran na gano'n. Meron din tayong allowance per day na binibigay sa kanila. So meron tayong 160 pesos per day na binibigay. Ang ipagkakaloob na libreng pag-aaral ng TESDA ay depende sa nais matutunan ng mga benepisyaryo. Ilan sa mga kurso na iniaalok ng tanggapan ay ang metal arc welding, driving, cookery, bread and pastry production, food and beverage services at mga programa na may kaugnayan sa turismo at iba pa. Malaking tulong sa pamilya ko yung gano'n, lalo na sa mga anak ni Merding dahil
Dahil sa tulong nila, ayan, makakapagtapos si Darren. Maliban sa tulong mula sa TESDA, personal na rin ang tungo dito si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak upang malaman ang mga pangangailangan ng pamilyang Veloso. Nakipag-ugnayan na rin ang OFW Party List, ang tanggapan ni Nueva Ecija 3rd District Representative Congresswoman Rosana Vergara at ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Camille Sinaganyo para sa Balitang Pambansa. Mula naman sa Philippine News Agency, nagpaabot ng pasasalamat sa Indonesian government ang National Anti-Poverty Commission dahil sa desisyon nitong ilipat sa kulungan sa Pilipinas ang OFW na si Mary Jane Veloso. Magugunitang si Veloso ay inaresto sa Indonesia noong 2010 dahil umano sa kasong may kinalaman sa iligal na droga at hinatulan ng parusang kamatayan. Naniniwala ang NAPSI na biktima lang ng human trafficking si Veloso. Nagpasalamat din ang NAPSI kay dating Pangulong Noynoy Aquino dahil naging instrumento siya upang hindi matuloy ang pagbitay kay Veloso. Umaasa ang NAPSI na mabibigyan ng presidential clemency si Veloso sa panahon ng Kapaskuhan. Una nang pumayag si Indonesian President Prabowo Subianto na ilipat si Veloso sa Pilipinas kung saan niya tatapusin ang kanyang sintensya. Binuksan na ang Christmas display sa isang kilalang theme park sa Santa Rosa, Laguna. At sa pagbubukas ito, hindi lang kasiyahan ang hatid nito, kundi maging pag-asa sa mga nasalanta ng bagyo. May balitang pambansa si Ana Mole ng PIA Calabarzon. Simula na ng Pasko sa isang kilalang theme park sa Santa Rosa, Laguna matapos pailawan ng mga makukulay na Christmas display sa parke. Nagbigay liwanag at saya ang giant parol at Christmas tree na sinundan pa ng fireworks display. Sa kabila nito, nagbigay pag-asa rin ang pamunuan ng theme park para sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Ang ginawa po ng Enchanted Kingdom doon po sa isang event namin, yung Pumpo Seeds, mas maliit, sabi nga, ay nakapag-ipon po kami na ibibigay namin konti kay Mayor para makatulong po sa mga nasalanta ng bagyo. Pinasalamatan ng LGU ang IKE at binigyang halaga din ng tulong at ambag ng parke sa lungsod. Thank you very much, Enchanted Kingdom, for always helping us here in the city of Santa Rosa. And of course, with the 3 decades of being home, of being here in the city of Santa Rosa, I would like to thank you. You always give magic not only to the city, but the whole of the Philippines. Sa mga gustong ma-experience ang timeless magic ngayong Pasko, bukas ang Enchanted Kingdom simula Martes hanggang Linggo. Ngayong Kapaskuhan, hangad ng theme park na maging katuwang hindi lamang sa kasiyahan at pagbibigay ng panibagong magandang karanasan, kundi pati na rin sa pagbangon ng mga naapektuhang residente ng kalamidad na siyang tunay na diwa ng Pasko. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa. Tunay nga na